Wala nang atrasan, wala nang lipatan. Tuloy na ang Balikatan. Araw-araw, tuwing umaga, serbisyong tunay at natural. Kasama ang inyong umaatikabong tambalan, Celine Tutor at Kim Formaran sa programa Stana Balikatan. Stana Balikatan para sa sulong Quezon, serbisyong tunay at natural. Kongay, Patchoy, mga ka-Chinese! At syempre, babatiin natin patuloy pa rin ng magandang umaga, mga tayabasin, lungsod ng Lucena, una hanggang ika-4 na distrito ng ating lalawigan ng Quezon, Luzon, Visayas at Mindanao, buong bansa, bansang Pilipinas. Nagpupugay sa inyong lahat palatunturang stand-up, balikatan para sa sulong Quezon ngayong araw na ito. Araw po ng Biyernes, ika-12 sa buwan ng Pebrero, taong 2021. At syempre pa, ako ang isa sa inyong patuloy na mga kabalitaan, maliit na tinig mula sa bahagi ng Bondok Peninsula, patuloy na nagmamalaki anak ng magsasakang magniniyog, si Celine Tutur. Kongay Patchoy, magandang umaga po. Ako po si King Cormoran. Samahan niyo po kami, isang oras lamang sa programang Stand Up, Balikatan para sa Sulong Quezon with Dr. Helen Tan. Magandang umaga po. At siyempre pa, ang palatuntunang ito, patuloy niyo pong mapapakinggan sa iba't ibang mga himpilan na partner natin dito sa ating lalawigan, kagaya ng 98.9 Love FM, 93.3 Radyo Servisyo, 98.1 Supreme Radio at 92.7 Spirit FM. Mapapanood nyo naman kami sa magitan po ng Broadcast Channel 6 at mga nag-aantabay sa Facebook. Hanapin po ang account ng Stand Up Balikatan. Sa headlines, ang ating mga tampok na balita. Balitang nasyonal. Bumalik na sa COVID-19 sa Pilipinas, lampas kalahating milyon. Petsa ng pagdating ng bakuna, hindi pa tiyak. Sundalo, pulis, unahin sa China vaccine ayon sa Pangulo. At paglikas ng Pinoy sa Myanmar, ikinasa. Para naman sa mga balitang lokal, sulong stand, mabilis at maaasahan. Attorney Mike Tan, namahagi ng wheelchair. Brigadier General Tello bumusita sa 201st Infantry Brigade Headquarters. At mga BNS ng Region 4A, abala na sa OPT Plus sa pamamahagi ng vitamin A at pag-alalay sa pagbabakuna ng mga bata. Sa balitang showbiz, mga kaistan, Voltes 5, kompleto na. Miguel, Isabel, gaganap na Steve Armstrong at Jamie Robinson. Sa detalye ng ating mga balita, nakapagtala ng nasa 1,734 na bagong kaso ng COVID-19 kahapon ang Department of Health, bagay na nag-aakyat ng kabuang bilang ng nahawaan sa Pilipinas sa 543,282. Napermi naman sa 31,478 ang kasalukuyang active cases ng sakit. Kumakatawan niyan sa mga patuloy pa rin nagpapagaling mula sa COVID-19 infection. Kauulat lang ng Kagawaran ng Kalusugan ang pagkamatay ng 68 pasyente sa COVID-19, batay na nag-aakyat sa kabuang local fatalities sa 11,469. Higit namang mas marami dyan ang gumaling na mula sa virus na siyang pumapatak na sa 500,335. Samantala, iniulat naman ni Presidential Spokesperson Harry Roque ang napipintong pagdating ng 600,000 doses ng COVID-19 vaccines mula sa Chinese manufacturers na Sinovac sa ika-23 ng Pebrero. Donasyon daw ang 500,000 para sa mga frontliners at 100,000 naman para sa mga sundalo. Binigyan naman ng compassionate special permits ng Food and Drug Administration ang Presidential Security Group para sa 10,000 doses ng Sinopharm COVID-19 vaccines. Ngayon lang ito ibinigay kahit na umamin na noon si PSG Chief Jesus Durante III na Setyembre 2020 pa lang nagtuturok na sila ng COVID-19 sa isa't isa kahit na wala pang nagagawa ng emergency use authorization noon ang FDA. Hindi pa nakatitiyak ang pamahalaan ng eksaktong petsa ng pagdating ng unang batch ng COVID-19 vaccine
upang maumpisa na ang vaccination program sa Pilipinas na rumorolyo na sa ibang bansa. Ito ay sa kabila ng pahayag ni Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque na handang-handa na ang pamahalaan at mag-uumpisa na ang pagbabakuna sa susunod na linggo. Ayon kay Health Undersecretary at Spokesperson Maria Rosario Berhere na sinabi nga na COVAX facility na may papadala ang supply ng bakuna alinman sa ikalawa o ikatlong linggo ng Pebrero, isang indicated date lamang umano ang February 15 tulad ng sinabi ni Roque at hindi pa tiyak. Nakatakdang makatanggap ng tinatayang 10 milyong doses ng bakuna ang Pilipinas buhat sa COVAX facility kabilang ang 117,000 doses mula sa Pfizer. Ang COVAX facility ay isang inisyatibo ng iba't ibang internasyonal na grupo kabilang ang World Health Organization na naglalayo na ipamahagi ng patas ng COVID-19 vaccines sa buong mundo upang hindi margabyado ang mga mahihirap na bansa tulad ng Pilipinas. Ipinag-utos umano ni Pangulong Duterte na unahing bakunahan ang mga sundalo at mga kapulisan pag dumating na sa bansa ang mga bakunang donasyon ng China na Sinovac. Sinabi ni Senador Christopher Bongo na pinagpilinan siya ni Pangulong Duterte na sa sandaling dumating ang naturang bakuna, gawing prioridad na bakunahan ang mga sundalo at kapulisan. Ayon pa kay Go, ito ang gusto ng Pangulo dahil kabilang din ang mga sundalo sa mga itinuturing na frontliners. Idinagdag pa ng Senador na basic vaccine czar Carlito Galvez Jr., inaayos na ang mga papeles ng AstraZeneca vaccines na mula sa COVAX. Subalit mayroon lamang itong ikukumply ang gobyerno. Mauuna pa rin umano ang mula sa Pfizer na bahagi pa rin ng COVAX at ang kasunod ang Sinovac na mula sa China. Bukod sa mga sundalo at mga kapulisan, inirekomenda rin umano ng senador at sa Pangulo at kay Galvez na isama sa prioridad na bakunahan ang mga atleta na sasabak sa Summer Olympics sa Japan at SEA Games sa Vietnam. Ito ay dahil kailangan na umanong magsanay ng mga atleta na magbibigay ng karangalan sa ating bansa. Base sa pag-aaral, mas higit na epektibo para sa coronavirus na ginawa ng Pfizer-BioNTech at Moderna na mayroong 95% efficacy. Gayon din ang Sputnik V ng Russia na 91% efficacy. Habang ang AstraZeneca 70%, Sinovac 50.4% at Sinopharm 39.34% efficacy. Inihanda na ng Department of Foreign Affairs na makabalik sa bansa sa Lunes, February 15 ang mga Pilipino mula sa bansang Myanmar. Nilinaw naman ni Philippine Ambassador to Myanmar, Eduardo Capunan Jr., na ang inihandang repatriation flight ng mga Pinoy ay dahil sa banta ng COVID-19. Git ni Capunan, wala itong kinalaman sa kaguluhang politikal sa Myanmar. Sinabi naman ni DFA Executive Director for Strategic Communications, Ivy Banson Abalos, sa ngayon, mayroong 252 Filipinos ang nagpahayag ng kanilang interes na makabalik ng Pilipinas. Pinayuhan din ng DFA ang mga Pilipino sa Myanmar na mag-ingat at mag-monitor ng kaganapan doon at sumunod sa mga pinatutupad na guidance ng lokal na otoridad. Sa tala ng ahensya, mayroong 1,273 Pilipino sa Myanmar at karamihan dito ay nagtatrabaho sa manufacturing industry bilang supervisors at ang iba pa ay nasa United Nations agencies at iba pang international organizations. Sa kasalukuyan, ang Myanmar ay nasa kontrol ng military matapos ang kudita noong nakaraang linggo at ikulong ang kanilang mga halal na opisyal ng gobyerno. Sa balitang lokal naman, napaksakamay kaagad ng mga opisyales ng Barangay Batikan sa Infanta, Quezon ang kahilingan ng mga ito na magkaroon sila ng sariling generator na magagamit sa tuwing nawawala ng serbisyo ng kuryente sa nasabing lugar. Kaugnay nito, labis na nagpapasalamat ang mga opisyal na saan nila agarang pagtugon sa kanilang kahilingan ni Congresswoman Dr. Helen Tan sa magitan ng sariling sikap program at sa pagbabalikatan ni na Congressman Mark Enverga at Vice Mayor L.A. Ruanto. Samantala, isa pang patunay na ang sulong stand ay mabilis at maaasahan ay nang matapos mapakinggan ang daing ng mga mamamayan na dumadaan sa Batikan, Agus-Agus Road, agad itong binisita ni na Vice Mayor L.A. Ruanto. Kasama sina Konsehal Junjun, Konsehal Kurt Durango,
Konsehal Sherwin Abiliano at Konsehal Manny America. Ang nasabing kalsada na hirap ngayong daanan. Nabatid na personal nga itong nagambagan ang mga opisyal noong Lunes kung kaya't masisimulan na ang pagtatambak sa daan bilang karagdagang tulong sa barangay. Kaugnay nito, nakikipag-ugnayan na ngayon ang mga opisyal sa mga maaaring pag-una ng graba at marentahan ng breather equipment. Maglalaan din si Vice Mayor L.A. Rowanto ng food packs sa mga gustong mag-volunteer upang sa susunod na linggo agad na masimulan ang pagsasaayos nito. Patuloy na nanawagan ang Vice Alcalde sa mga kapwa niya lingkod bayan na magtulungan upang matugunan ang pangangailangan ng mga mamamayan at ipakitaan niya sa lahat na kayang-kaya ng mga infantahin ang anumang problema tulad ng sinasabi sa hashtag na Infanta, kaya natin ito. Patuloy sa pagkalinga sa mga mamamayan ng buong lalawigan ng Quezon ang serbisyong tunay at natural. Halimbawa nito ay ang personal na pagkakaloob ni Atty. Mike Tan, kamakailan ng wheelchair sa batang person with disabilities na si Jade Arkel Giraes, 6 na taong gulang, mula sa Barangay Pampangin, Lopez, Quezon. Lubos na nagpapasalamat ang pamilya ni Jade kay Atty. Mike Tan nang mabigyan ng wheelchair. Aniya, malaking tulong ito sa kanila. Layunin ng serbisyo tunay at natural na matulungan at mapagaan ang buhay ng mga batang PWD, kaya kinakailangan ng mga ito ng mas malawak na pagkalinga. Ang nasabing tulong na ito ay mula sa inisyatiba ng sariling sikap program ni Congresswoman Dr. Helen Tan na patuloy na nilalapitan ng maraming kumakaharap sa iba't ibang problema. Hinikayat ni Brigadier General Romel Telio ng Philippine Army, kasalukuyang Assistant Division Commander ng 2nd Infantry Jungle Fighter Division, ang mga kasundaluhang bumubuo ng 2 1st Kabalikat Brigade na ang headquarters nasa Camp Alfredo Santos, Barangay Rizal, Ilaya, Calawag, Quezon, na panatilihin ang pagtatanggol sa mga mamamayan at tiyaking ang mga mamamayan ay hindi mahihikayat ng mga rebelding New People's Army na umanib sa naturang samahan. Mainit na tinanggap si Brigadier General Telio ng mga sundalo sa pangunguna ni Brigadier General Norwin Romeo Tolentino, Philippine Army Brigade Commander, kasama ang mga brigade staffs, OPCON units commanders at mga enlisted personnel. Pinasalamatan at kinilala ni Brigadier General Telio ang anyay paghihirap, pagtupad sa tungkulin, bagamat sadyaan niyang mahirap ang kalalagayan ng mga ito ng pagiging isang sundalo, kinakaya pa rin ang kanilang mga trabaho. Ang lahat ayon sa opisyal na mga matatagumpay na operasyon at kampanya ng 2 1st Brigade ay malaking ambag sa kabuang layo ng kasundaluhan sa buong bansa na matapos ang problemang pang-insurhensya. Magugunit ang kamakailan, may mga nasawing opisyalang sundalo at maging mula sa hanay ng mga rebelde sa engkwentrong naganap sa isang barangay sa Katanawan, Quezon na umani ng kritiko sa marami na anyay kung patuloy na may susuporta sa mga kakalaluwang grupo, mababaliwala ang pagsisikap ng kasundaluhan na araw at gabi binabantayan ang mga mamamayan para hindi malinlang ng kalaban ng pamahalaan. Sa kabila nito, tiwala si Brigadier General Telio na ang insurhensya na problema lalo't higit sa bahagi ng Bondok Peninsula ay matatapos din sa suporta ng taong bayan. Sinasagawa ngayon ng mga barangay nutrition scholars ng Region 4A ang Operation Timbang Plus na layong matukoy ang kalalagayan ng mga malnutrisyon ng mga batang 0 hanggang 59 buwan. Patuloy ding namamahagi ng vitamin A at pagbibigay ng kasalukuyang kaukulang aksyon ng mga batang kulang sa nutrisyon. Ang makukuhang mga resulta ng datos sa OPT Plus ang magsisilbing gabay sa mga lokal na pamahalaan sa pagbuo ng mga mas malawak na plano at mga programang tutugon sa problema sa malnutrisyon. Ang mga BNS ay umalalay din sa mga BHW at pangkawani ng Health Office na kasalukuyang nangangasiwa sa malawakang pagbabakuna sa mga batang 5 taon pababa para maging protektado laban sa tigdas, rubella at polio. Ito ay kabilang sa measles, rubella, oral polio vaccine, supplemental immunization activity na programa ng Department of Health ngayong buwan ng Pebrero. Dahil sa pandemya, doble na pag-iingat ang inoobserba ng ating mga BNS. Maliban sa pagsusuot ng face mask, face shield, gumamit din ng gloves ng pang-disinfect ng mga gamitan tulad ng kiteboard at MUCA tips matapos magsukat ng bawat bata.
At sa lagay ng panahon, base sa pinakahuling ulat ng Pag-asa, kaninang alas 4 ng madaling araw, nakakaapekto sa Northern at Central Luzon ng Northeast Monsoon o amihan na magdudulot ng bagyang maulap na papawirin na may isolated light rain sa bahagi ng Metro Manila, Cordillera, Administrative Region, Cagayan Valley, Ilocos Region, Central Luzon at Calabar Zone. Bagyang maulap sa maulap na papawirin na may isolated rain showers naman ang mararanasan sa natitirang bahagi ng bansa dahil naman sa mga localized thunderstorm. Sa balitang showbiz, mga kaserbisyong tunay at natural, kompleto na ang cast ng sa live action series na Voltes 5 Legacy. Matapos ipakilala ang mga bida dito, si Miguel Tan Felix ang gaganap bilang Steve Armstrong habang si Isabel Ortega naman ang napili bilang si Jamie Robinson. Kumpleto na ang 5 pangunahing tauhan sa inaabangang Pinoy version ng Japanese anime na Voltes 5 na mapapanood very soon sa GMA. Kahapon, ipinakilala si Miguel bilang si Steve na siyang tatayong team leader ng grupo. Siya ang magiging piloto ng Volt Cruiser na siyang nagiging ulo ni Voltes 5. Samantala, si Isabel naman ang magbibigay buhay kay Jamie na siyang ninja at pilot ng Bolt Lander na nagsisilbing paa ng higanting robot. Kamakailan, ini-announce ng GMA ang naunang 3 miyembro ng Voltes 5, sina Radson Flores, nagaganap bilang si Mark Godon, Mark Lozano as Robert Big Bird Armstrong at ang kapuso child star na si Rafael Landicho bilang si Little John. At yan po ang ating mga tinampok na balita ngayong araw na ito. Mga balitang nasyonal at lokalidad, mga kaubayan na mahalaga nating pag-uusapan sa mga natutulog pa. Manood muna kayo ng ating palatuntunan. Edisyon natin ngayon bago saka ulit kayo matulog total. Ngayon po, special non-working holiday. Happy Chinese New Year sa lahat po ng mga Chinese-Filipino community natin, sa lahat ng mga incheck, sa lahat po ng ating mga kababayan. Although yung mga Pilipino, hindi naman Chinese, pero ang hilig din natin sa tikoy. Kaya nga. Salamat po sa nagbigay ng tikoy, ha? At nais ko lang pong bagitin na yung mga nais mong pa-beauty, lalo bukas, Sabado, Linggo, magtungo po sa Scientific Beauty Lands na nandiyan po sa Bagi ng Magallanes Street. Magtungo po kayo kung gusto nyo magpa-beauty, magpalinis, lahat po, ha? Magagaling po ang mga staff dyan. At of course, good morning kay paring Manolo Rehio, kay Maring Rona Mijares Rehio. At syempre, the beautiful, the elegant, and the generous Miss Lilibet Azores ng SM City Lucena. Gayon din kay Miss LB ng LB Abinido ng Pacific Mall at kay Miss Catalina Habrica ng Pacific Mall pa rin. Pero siyempre kay Bong Albacea, kay Chief of Police Bong Albacea, good morning sa iyo. At siyempre kay Pangulong Armin Boyu at saka kay Engineer Tanto Luces, kay Jerry Luce, kay Engineer Diguinho, kay Roger Rihano at kay Kuya Cesar Sarreto. Magandang umaga po sa inyo lahat na araw-araw ay nakasubaybay po sa amin. At dahil ngayon ay Chinese New Year, nako! When it comes to answering in good fortune and helping you prepare for the positive energy that the Year of the Ox brings, celebrate Chinese New Year at SM City Lucena. Attract good energy, fortune, and lack this Chinese New Year by watching their Prosperity Performance Lion Dance to chase away negative energies at 10 a.m. today at SM City Lucena. Have a hashtag fresh start at SM this Chinese New Year. And one more, mga kaistan, celebrate good fortune and love this Chinese New Year and Valentine's Day at the SM store starting today, February 12 to 14, 2021. Enjoy! Up to 50% off on selected items and get extra 10% discount of your smack with your smack using or smack prestige with a minimum 5,000 pesos single receipt purchase. You can also shop now via SM call to deliver hashtag 143SM or hashtag 14376. Kaya sugod na po kayo mga kaistan sa SM City Lucena. Alas 10 po ng umaga, meron pong Lion Dance na siguradong higit na magbibigay ng saya at pinaniniwalaan ng maraming suswertehin tayo ngayong Year of
The Ox. Magandang umaga kay Architect Amaury Pulintan, kay Consial Dan Oriarte, Ate Malan Lucena, sa bahagi po ng Lucena City Public Market, sa lahat ng ating mga maninindahan dito po sa lungsod at sa iba't ibang bahagi po ng ating lalawigan. Konsehal kay Sir Noel Basilio, no? Sa bahagi po ng Real Quezon at sa marami pang patuloy tayong tinututukan sa mga miyembro ng Tubong Quezon, Batang Quezon, Porky Quezon, sa Bagong Henerasyon Newspaper. Thank you. Of course, kay Engineer Romel Sarmiento. Salamat po sa inyong araw-araw na pagsama at pakikinig, pagsubaybay sa ating palatuntunan. Sa lahat po ng ating mga motorista, patuloy po namin kayong pinapalalahanan. Dahan-dahan lang, tingnan po ang mga signages na nilalagay po ng Public Works and Highways para maging giya ninyo sa inyong ligtas na biyahe. Of course, pasalamatan ko si Ingy Mar Camonias at ang kanyang magandang may bahay, si Ma'am Sally, at ang kabuuan ng bumubuo ng Provincial Tourism Office, Provincial Agriculturist Office, ang SMCT Lucena, ang bahagi po ng DTI Quezon sa pangunguna ni Ma'am Julieta Tadjo sa partner dahil meron silang chocoteria na patuloy Ano po yun? hanggang sa araw po Masarap ng ba yun? linggo. Oo naman, dahil Ah. tayo mga Pilipino mahilig humigop ng mainit na kape, tutulog na lang at pagkagising natin sa madaling araw o anumang oras mga kababayan, kape ang hinahanap natin. Oh, Talaga namang yung kape yeah. nakakapagbigay ng sigla, saya kapag ka tayo nakakainom. Good morning ha Mm. kay wala siya rito. Ilang araw natin hindi nakakasama ang ating butihing director dito, si Direk Robbie Jose, na ngayon ay kasama ang barkada niya dyan yata sa bahagi ng Hong Kong at saka sa tuloy yata sila ng Myanmar, ano? Para gusto Layo. nilang mamasyal doon kaya hindi natin nakasama. Good morning Direk Robbie Jose. At mag-enjoy ka dyan sa Myanmar pagkagaling mo sa Hong Kong. Ha? Ingat ha. Nasa Sana ground makabalik ka level ng po kumpleto. ng SM City Lucena ang binabanggit natin display ng iba't ibang mga klase ng kape na produce po ng ating mga kababayang Quezonians. Ang isa sa layon niya ng AIDS Communications, Ma'am Gracie Llamas, ay para bigyan po ng komersyo, ng trabaho, pagkakakitaan ng ating mga kababayan. Sa hirap po ngayon ng buhay, nasa gitna tayo ng pandemya, kailangan kung merong mga magagandang karakter, ang mga in-check, ang mga Chinese na nagse-celebrate ng mahalagang okasyon ngayong araw na ito, yung kanilang pagiging masigasig partner sa paghahanap buhay, dapat tayo ganyan din mga Pilipino. Oo nga, good morning din ha sa Kilusang 609 Gun Club, sa kanilang Pangulo ha, kay Pistolero. At siyempre kay Miss Dang Cabangon, magandang umaga. At of course kay Atty. Sheila De Leon. Oo, talagang isinangat mo. Pamababait yung mga staff dyan, si Ate Oo. Evelyn sa City Legal Office Si- ng yung Lucena, anak lahat niya, po ano? ng kanyang mga kasama na Anak talaga ni Ate namang kagaya Si rin Cheska. ng kanilang head of office na inuuna po ang tao. Ayon na rin sa atas po ng Civil Service Commission. Good morning kay Mayor Dondon Alcala at sa masipag po na alkalde ng bayan po ng Sariaya, Mayor Marcelo Gayeta. Oh, yung may bahay niya, si Mayora Maribik, napakagandang babae niya, kasing ganda ng Mayora ng Lucena City, ha? At sa pagbalik po ng ating palatuntunan sa ikalawang bahagi, mapapanood po ninyo ang aming eksklusibo at napakagandang panayam. Panoorin po ninyo mga kabalitaan natin. Bibigyan tayo ng mga Swerte mahalagang tayo. detalye, of course. Makakapanayam natin. Yes, ng mga kanila pong pinagdaanan sa kanilang buhay mula sa umpisa ng kanilang pagsasama at pagsusumikap na makapagbahagi po ng negosyo, trabaho sa community pa rin mula po sa larangan po ng pagbibusiness, pinasok po ang mundo ng politika at ang mahalaga, At saka yung kanyang isa po sa pastor ng International Ministries, si Ministries. Bishop Carding Shaw at ang kanyang magandang may bahay, si Quezon 2nd District Board Member Beth Shaw, ang tinatawag nating Best Bet ng Bayan. Panoorin po natin yan sa pagbabalik ng ating palatuntunan. Palatuntunang Stand Up! Balikatan para sa sulong Quezon! Wala nang atrasan, wala nang lipatan. Tuloy na ang Balikatan. Araw-araw, tuwing umaga, serbisyong tunay at natural. Kasama ang inyong umaatikabong tambalan, Celine Tutor at King Formaran sa programa Stana Balikatan. Stana Balikatan para sa sulong Quezon. Serbisyong tunay at natural.
Wala nang atrasan, wala nang lipatan. Tuloy na ang Balikatan. Araw-araw, tuwing umaga, serbisyong tunay at natural. Kasama ang inyong umaatikabong tambalan, Celine Tutor at King Formaran sa programa Stana Balikatan. Stana Balikatan para sa sulong Quezon, serbisyong tunay at natural. Chawan, mga ka-Chinese! At dahil ngayong araw na ito, officially nag-i-start ang Year of the Ox, inaanyayahan namin kayo mga kay-Stand Up Balikatan. Samahan niyo po kami sa ating mga mahahalagang pag-uusapan. Kasama na po natin ang sinasabi namin kanina na espesyal na panauhin. Ngayon po ay umaga. At syempre pag ganitong umaga, dapat ay talagang magaganda at mababait ang ating panauhin. Sa larangan po ng negosyo, sa larangan po ng politika, at sa larangan po ng espiritual, ang ating panauhin. Wala pong iba kundi si Bishop Ricardo Sio at saka po si board member Elizabeth Uy Sio. Magandang umaga po. Isang very good morning po sa ating lahat. Ang sabi nga po nila, bawat gising ay blessing at may blessing pa. Kaya po, maraming salamat po sa inyong lahat. Si Sheni, pagbati naman po sa inyong lahat, mula po sa inyong lingkod, Bukal Betsyo po. Happy Chinese New Year. Yes, sa palatuntunang Stand Up Bishop at sa napakagandang si Board Member Betsyo. Bahaginan nyo naman ang ating mga viewers, ang napakarami nating nag-aantaway sa inyo sa umagang ito. Paano po kayo nagkakilala? Wow. Nung makilala ko po ang misis ko, siya po ay 15 years old. At siyempre, hindi naman siya ang unang nagustuhan ko. Medyo marami din. Pero Wow. nung nakita ko po siya, sabi ko, alagaan ko na ito. At doon po nagsimula ang lahat. Ang ganda naman pala ng kwento ng pag-uumpisa ng inyong pagkikita. Kayo po, anong pakiramdam kaagad, Bukalbet, nang nakita naman kayo ni Bishop Carding? Actually kasi batang-bata pa talaga ako noon, so wala akong masyadong iniisip tungkol sa pag-ibig dahil parang going to college pa ako noon. So yun, nagugulat na lang ako, minsan pumupunta siya sa school namin at kinakaon niya ako. At kasundo niya yung papa ko, nandun lagi para ako kaunin, sunduin. Love at first sight ba yan, Bishop? Yung binabanggit nyo kanina na sa dami naman ng syempre ng una yung nagustuhan. Normal naman yan sa mga lalaki pero iba ang dating ni Bukalbetsyo. Love at first sight at saka last sight. Kasi po nung Yun. makita ko siya, First and ay last. ang bilis ng tibok ng puso ko. Para yung Mhm. cartoon movies Mhm. na lumalabas yung puso ko. Okay. Sabi ko, ito na yun. Parang 120 per kilometer Ay, ba ang grabe lang. takbo? Parang 20,000 Uy, years. grabe! Ang bilis eh. Iba. Oo, Ano yung sabi ko, unang ito na talaga. napansin nyo po sa inyong magandang may bahay? Hitsura, yung kanyang kabaitan, alin po doon? Ang naramdaman ko po, talagang akin na siya. Obo. At pero naintindihan ko nung huli, siya pala ay scholar from kinder to college, Mhm. to high school that time. And napakaganda. At sabi naman ng lahat ng tao, maganda nga daw. Ay sabi ko, hindi ako nagkamali talaga. Okay. Oo. Maganda yung sinabi Mm. ni Bishop Carding. Pero tanungin natin si Oo. Ma'am, si Bukal Betsyo. Ma'am, ito. Let's say, nung mga panahon yon, siyempre, medyo sabihin natin, nagkakakilala na kayo ng medyo unti-unti, paano ka na-impress sa kanya? Ano yung traits na nakita mo po kay Bishop Carding nung panahon yon? Sa totoo lang, lagi siyang nagbibigay sa akin ng mga jokes. So, masaya. Masaya siyang kasama. At dahil nga weakness ko yung pag-awit, maganda pala yung boses niya. Yon. So, yun So, mga ilan sa mga assets na nagustuhan ko sa And kanya. then later, of course, siyempre, dumating na yung takdang edad nyo, dahil nagkaroon na kayo ng, let's say, girlfriend, boyfriend. Madalas ka ba niyang nire-regaluhan ng chocolate o roses? Roses with chocolates also. Okay. So, nung mga panahon yon, naramdaman mo po ba na yung iyong parents ay pabor sa kanya, okay lang sa kanya, o may pagtutol, o may pamimintas halimbawa? Parang naunang magustuhan siya ng parents ko kaysa sa akin. Nauna. Wow, iba si Bishop So, Carding ibig sabihin Sio. na magaling talaga si Bishop dahil unang niligawan yung magulang mo bago ka po siguro. Kaya minsan kasi style talaga po ng mga lalaki yan ganyan, kasama sa laban yan. Anyway, so nung naging magkarelasyon na po kayo,
And then before po kayo nakasal, gano'n po nag-last? I mean, yung relasyon nyo bilang boyfriend or girlfriend, ano po yan, mga 5 taon, 4 na taon, no? Bago po kayo Bago nag-settle sa kinasal, marriage. bago nagpakasal. Mga ilang taon po? Sagutin mo. Sagutin 2 mo. years. Sabi ni... 2 years. Tama po. Okay, 2 years. So, and then, nung sila ay kinasal na, Pero kasalang ka agad naman. Ang Oo. bilis mo naman eh. hindi, kasi, Gusto kong balikan sige, sige, yung... pwede Gaano naman, mo pwede naman. patagal siya sinagot? Pinahirapan mo pa ba siya? Kasi nanligaw siya sa akin, mga magsi-16 years old pa lang ako. So kinasal kami mag-18 18 years old 18. ako. Tama, 2 years. Ang 2 years bilis lang. din ano. Paano pag Hmm. kayo nagkakatampuhan? Sino po ang unang sumusuyo? Ay, alam niyo po, hindi maalis ang nagtatampuhan. Oo, Aha. normally Kaya yan. lang, doon sa tampuhan namin, madrama ako. Bakit po? Kakonect ko po yung aking nanay, ang mami ko. At Okay. mag-aaway kami, siyempre magtatampo siya. At kung minsan aarte, siyempre bagong kasal, Mm. aarte siyang uuwi na. Aha. Sabi ko, wag ka nang, kailangan kung umalis ka, marunong kang bumalik Bumalik. mag-isa mo. Mm-mm. Pero kausap ko ng mami ko, harangan mo. Ayos. At hindi naman niya alam, nalaman niya ngayon lang nung medyo matagal na kami mag-asawa. Sabi niya, naisahan mo ako. Okay. Magaling talaga. Sino si Bishop. nag-set sa inyo ng date nung kayo ay magpapakasal? Kasi parehas naman kayong Filipino-Chinese, national. Alam kong sa inyo ay napakahalaga ng numero, lalo na't swerte ang pag-uusapan. Sino po ang nagtakda ng petsa? Hindi. Actually po, hindi na po petsa pinag-usapan. Gusto ko nga kung maaari, maiuwi ko na siya. Okay. Kasi po, ayaw ko na pong alam ko maraming manliligaw sa kanya Siyempre. at maraming maghahangad din. Abay, magaling na yung nauuna. Kaya talagang... Ibig sabihin, nung panahon yun, Bishop, may karibal ka pa sa kanya. may Nung maraming naligaw Ilan naman. sila? Kasya ba sa kasi isang jeep? Sa ma- isang bus? Meron pa rin po. na Maraming ibang, nagkakakras sa kanya, okay. maraming nagkakagusto. Pero siyempre, hindi naman ito naimik. At tahimik. ako naman medyo 23 years old na ako noon. Ano? Okay. So ako po dahil pag gusto mo isang tao o mahal mo isang babae, ay talagang gagawin mo lahat, At mapasayo lamang. Are you employed on that time? I'm a businessman na already that time. Yun naman pala hindi Oo. magugutom si ma'am sa Yeah. mga panahong yon. And then, pumunta tayo. Okay, nakasal na. At syempre, nakasal na, nag-honeymoon at lahat na. Bago ba kayo, nung bago kayo magplano ng pamilya, syempre required sa simbahan natin yan. Ilan po ang pinlano nyo na magiging anak ninyo noong mga panahong yun? Kung hindi po, wala kaming plano noon. Wala. Kaya lang, sobrang active po kami mag-asawa. Okay. Kada kami magtinginan, Pag ba sinabing nabubuo. Nabubuo. Tinginan Oo, pa lang yun, kaya ha? Mhm. sunod-sunod po yan. Ay, Okay. kung hindi po kami, nung nagulat na kami, nung nakalima na kami. At ang Okay. sabi namin, magpa-ligate ka na. Okay. Saka pa lang Yun. nagplano. Oo, kung hindi. Pero medyo nagsisi naman ako ngayon. Dahil? Kasi nung panahon na yon, wala pa naman kaming ganyang kadaming pera. Mhm. At ang negosyo may maliit lang. Opo. Nag-control. So, nag-ligate. Kung alam ko lang na magkakaroon ng maraming business ngayon, dapat mga at least 12. Dami, Kasi ano para po. sila na yung manager ng bawat Para branch. masaya. Mm. Oo Ganun nga. naman No? pala po. Siyempre, pinag-uusapan Oo. natin mga kaistan ngayon ang buhay ng ating mga panauhin kasi sila yung mga larawan talaga ng successful partner Oo. sa pagbi-business na nag-umpisa kayo paano, tinulungan ba kayo ng parent nyo sa inyong negosyo hanggang sa lumago ito, Bishop? Anyone can answer? Ang dami niyang negosyo kasi nga siya ay talagang masipag na negosyante. Nung naging asawa ko siya, nag-umpisa kami sa rice mill, 1983 Rice na mill? yun. Aha. Mhm. Pero before that, syempre may trucking, may oil mill, Mhm. may ganyan. Pero yung aming sarili, nag-umpisa kami sa rice mill, Bigasan. 1983. Okay. So, Marami pang kasunod yun. hanggang sa- nasundan pa po. Oo, marami. Iba-iba. From rice mill, naging feed mill, naging flour dealer. Tapos hanggang halos sa lahat ng business nag-supermarket. nag-try po kayo. Yung ganyang business, normal ba yan sa mga Chinese na nagnenegosyo talaga? Actually naman, ay kinalakihan namin na ang parents ay businessman. Kaya nga kung ang kinalakihan mo ay police, ang parents mo, magiging police ka din. Pero syempre yung Mostly. pagbe-business, Bishop, open naman yan to anybody. Anyone can
run a Actually, business. ngayon Valentine, di ba? Yes. Dapat siguro ang ating mga kababayan matuto na mag-business kasi napaka-easy kumita ng pera at Akala hawak mo ang ko, oras mo. sasabihin mo dahil Valentine, kailangan manegosyo para magkapera at may pambiling tsokolate. Siyempre, nagpapaligaya po sa babae. Kasama na yun. Kailangan lagi mo bibigyan ng pang-shopping. Nung Oo. panahong nasa business po kayo at sabi mo nga po kayo nag-start ng sarili ninyo, of course may mga problema ang kinaharap. Ano po yun halimbawa? Magbigay po kayo ng ilang kahit isang bagay lang na pinakamabigat na naging suliranin ng mga panahon kayong nagninegosyo na pag-aari na po ninyo. So, alin po ang medyo nahirapan kayo? Yung kapital medyo part na yon, pero Aha. nag-umpisa talaga kami noon halagang 20,000 pesos. Malaki na yun nun. Malaki na siguro yun noon. So, Mm. pinagpagawa namin yung rice mill. Yung rice mill naman sa father niya, sa parents niya. So, parang ni-refurbish lang namin. Okay. Pero sa pagbebenta namin ng mga bigas, Bigas. hindi kaagad ganun kadali ang pagpasok namin. Okay. So, nandun sa storya natin sa Rated K, yung kung ano yung mga pinagdaanan namin. Na-picture na Na-picture sa sila. national television program ang Yeah. negosyo. Negosyo namin. Paano nyo minanage po yung rice mill noong panahong yon? Kayo bilang napakaganda, pupunta pa sa mga palayan, sa mga may-ari ng iba't ibang mga palay natin na mag-aalok kayo, plantation, yes? Namimili. Actually, masaya ako ngayon kasi nga yung mga farmers ngayon, kinakalingan ng ating gobyerno. Nung mga panahon na yon, kami ni Bishop Carding pumunta pa kami ng Taiwan para lang talagang tingnan ang technology ng pagtatanim ng palay. Iba, So noon, Taiwan. sabi ko nga, pag nagbibilad kami ng palay, pag umuulan, nababasa yung palay, sabay tulo na rin yung luha ko kasi kawawa yung mga palay. Tama, oo. Kaya nagkaroon kami ng kami ang kauna-unahang may mga dryer from Taiwan. Yung dryer. So sa pang ngayon, tuyo. meron pa kayong rice mill. Yung rice mill nandun pa rin sa tabi namin dahil talagang may sentimental value pero hindi pa namin pinapa-under ng food Okay. blast. Okay, Galing okay. naman ng Switch, kwento ng oo, kanilang maganda yung pagninegosyo. pagninegosyo talaga nila. Talagang, although nung dati naman, naikwento na sa atin. Okay, partner, switch tayo ha. Kasi syempre, alam mo naman, limitado ang ating oras. Yung mga anak nila ay nagsipag-aral at napatapos nila. At ngayon po, Bishop and Ma'am Beth, ano po ang karir itong mga batang ito? Magmula po doon sa panganay hanggang sa bunso. So, Opo, yung opo. panganay, siya po ngayon from nowhere, biglang businessman po siya. Aha. At siya po tawag sa kanya, si Kuya Ems. Si Kuya Emerson. Shaw. Yeah, Opo. Emerson Shaw. Biglang nag-volunteer na gusto rin niyang sundan ang yapak ng Yapak. kanyang ina. Okay. Siya po isang businessman, successful. Aha. At yung sumunod po sa kanya, of course, naglilingkod din sila kay Lord. Syempre. At spiritually, active po sila. Tapos, yung aking isa naman po ay prosecutor ng Quezon City. Piskal. Fiscal po. Okay po. Sa Manila. Yes. Opo. Tapos, yung dalawa, businessman din. Nasa business din po. Partner. Paano nyo napagsabay yung pagiging negosyante, abala sa mga gawaing pang-spiritual na nag-guide nyo naman ng maayos ang inyong mga anak? 5 na sila po ay naging very successful sa mga panahong ito sa iba't ibang field na kanilang pinili. Actually, pag ikaw po ay inuna mo yung spiritual, ang Diyos ang nagpapabait sa kanila. Okay. Naku, makinig ka, King. Oo. Ulitin natin. Kapag ka mabait ka, Pag inuna mo ang ang Diyos, spiritual, okay, automatic, sila ay bumabait. yun pala Yun. yun. Okay. So, pagka inuna ang Diyos, kayang-kaya mo ring i-manage ang Yes. pag-handle ng kabuuan ng Oo. pamilya. Kasi kasama Okay. na yung, for example, pagigising mo sa umaga, bago matulog, sabay-sabay kami nagpipray nung mga bata pa sila, mga katabi At namin tinuruan sila. talaga. Oo, tsaka pumapasok sa school, so sa Christian school din sila Nakakabilib pumasok. niyang ginawa niyong pagpapalaki sa inyong anak kasi lahat sila sumunod sa inyo sa iisang relihiyon. Marami kasing pamilya na magkakaiba ang kanilang religion, ginagalang naman natin yan, pero sa inyo, pare-parehas kayo, Bishop. Actually po, kasi pagka ikaw nasa spiritual, Mhm. ay kagaya ko, Opo. bumabait. Bumabait At po. may sinusundan kang mga ethics at saka Bakit yung mga dati po ba hindi? ay medyo hindi po. Narinig ko na yan. Medyo pilyo. Medyo pilyo. Pati naman yan. Medyo Opo, pilyo. medyo pilyo. Pero Of course, nagbago. bumabait. Siguro una
spiritual, padalwa, siguro habang tumatanda, nagbabago talaga ang tao. Tama yan. Marami po Yeah. ang mula sa umpisa, hindi Aha. maayos, later on hanggang habang nagkakaedad, Bumabait. pumabait. Yan. Sana Kahit- ganun lahat. Okay. And then, yan, Yes. tama. Teka, partner, nalimutan ko banggitin kasi actually si Bishop Cardincio at si Ma'am Beth, actually kaya siya tinawagang bishop, siya yung head ng Team Ministry International. Ito ay isang kongregasyon na worldwide at napaka-aktibo ni Bishop Carding ang alam ko at medyo iniwanan niya ang hanap buhay, ang negosyo sa mga anak. Kaya ang concentration po nyo ay nasa spiritual. Tama po ba? Kaya Yes. lagi kang magsasama kay Oo nga, Bishop ako po ay Carding. Palagi kami magkausap niyan. Yes. Oh. So, consultant na lang ako sa business. Okay po. Dahil nung unang panahon, sabi ko sa Diyos, paano ko maiiwanan ang negosyo? Palaki ng palaki, Okay. palaki ng responsibilidad. Sa negosyo, kailangan lagi kang panalo. Opo. Pag naglaylo ka, maiiwanan ka ng mga So kompetensya dapat mo. hands-on. Oo. Ang mensahe ng Diyos sa akin, isang araw iiwanan mo rin yan. Okay. Susunod ka rin sa akin. So nangyari na nga So, po yan. ibigay mo na sa kanila. So, Bigyan niyo naman kami binigay ng ko na sa tip, kanila. Bishop, Tama. kung paano kami magiging successful. Kung kanina 20,000 yung kwento ni Ma'am Beth na inumpisahan yung kapital sa inyong rice mill. Paano ba kami magninegosyo? Ano ba ang maganda ngayon? Anong swerte? Ano ang in? Ang totoo po, karamihan po sa atin pong mga mahal na kababayan, sa una pa lang ng salpukan o sa una pa lang nasa isip nila, hindi ako businessman. Kaya sinara na kagad nila yung pintuan. Lahat ng tao po, kahit po doktor, kahit po lawyer, kailangan lahat tayo pinanganak na marunong ng business. Okay. Yun naman yung napapag-aralan. Ano po? Oo. Kasi po, kung ikaw ay lawyer, hindi ka marunong mag-business, wala kang client. Ibig sabihin, wala kang marketing. So lahat i-relate sa Oo. business ang ginagawa natin? Lahat. Halimbawa po, sa media po, pag hindi ka nagmamarketing, walang kukuha sa inyo. Yun. Simple matematika, Opo. dapat din napag-aaralan. Hindi naman Kasi ganon. paano kami magkukwenta? Business yan. Actually po, pagkabukas na yung isipan mo na tayong lahat pala ay business ang mindset, automatic po, pumapasok ang pagpapala. Pero naniniwala kayo sa feng shui? Yung feng shui po, ako po nung una, hindi nyo na itatanong, ay marunong ako tumingin. Okay. Dahil mahilig po ako sa feng shui nung unang panahon. And I read a lot of book about feng shui. I can tell nasaan ang nunal mo sa katawan. I can tell everything about Mamaya you. nyo na sabihin nyo sa akin, ha? At maraming nagugulat bakit maganda. Pero nalaman ko nung huli na ang Diyos pala nagagalit. Siyempre. Dahil parang inuunahan mo siya na parang ikaw ay Diyos. So itinigil nyo. Ay natahimik na lang ako, hindi ko nasasabihin. Opo. Oo. Pero, Ma'am Beth, yung ampaw, di ba sa mga Chinese, usong-uso to pagka ganitong Chinese New Year, angpaw, magkano bang laman dapat noon? May laman ba? Alam mo yung angpaw na tinatawag nila, kalimitan, 1, 2, 2, 4, 3, 6. So meron din yung parang even numbers. Even numbers, hindi odd numbers ang ginagamit. Kailangan even. Okay. Dapat even. Bakit po even? Ay pamahiin nila yun. Mamahiin Okay, yun. yun Yung yung angpaw na nasa red envelope. Yes. Kaya ang red pau yung envelope. So yun. Okay. Ito yung ating mga nagaya sa mga... hanggang ngayon, kahit naman kami, Bishop, pag may nagbibigay ng May ampaw, ampaw. tinatanggap din naman namin. Kasi ginagamit din natin yan. Kahit Oo. karaniwan tao. Kasi ginagamit blessing yan. daw yun. Tsaka kinikip talaga dahil Oo. bigay ito, regalo to. Di ba? Actually Kahit naman envelope yan na lang. spiritually, yan naman ang utos ng Diyos. Okay. Sadyang kailangan nagbibigay ka. Dapat extravagant ka. Parang Kasi parang ang the more Diyos- you give, the more you receive. Oo, Parang, Pero galing di ba ni sabi, Kuya yung- King. Pag nasa negosyo, hindi pwedeng bigay-bigay. Pag Chinese, no? Sabi, di pwede bigay-bigay, wala tubo. Hindi po. Oh. Sa negosyo, kailangan bigay ng bigay okay. para dumami ang pasok ng pera. Mag-umpisa tayo mamaya. Opo. Parang Konting kasama rin tubo. dyan yung it's better to give than to receive. Tama po ba? Yes. Ba talaga naman Opo. Paano niyo parang kayo po ang tinitreat? bishop. Bishop, paano nyo tinitreat ang inyong mga employees? Dahil Filipino-Chinese kayo, Yeah. karamihan naman ng mga empleyado, mga Pinoy, kung Yeah. meron mga Chinese, meron din naman. Pero paano nyo sila tinatrato? Kaya nga masarap po yung spiritual at saka carnal. Medyo kailangan at sa mundo pa tayo eh.
Opo. Hindi pwedeng puro ka espiritual. Halimbawa, sabi ng aking asawa, tayo mag-happy-happy, mag-sweet-sweet tayo. Oh. Sasabihin ko, ay according to the word of God, baka maghiwalay kami. Okay. Ay, So ganon? may kanya-kanyang panahon yan. May Okay. panahon na ikaw ay spiritual. Ay, May may panahon oras? naman na May oras yung paglalambing? Hindi ba pwedeng kahit hindi lang po alauna ng tanghali lambing, may yan? panahon ng paghanap buhay, Ah, Siyempre, may kasama panahon yun. naman ng mag-sweet-sweet, Tama yan. may panahon din naman na tayo naman ay magdasal, tayo Okay. manalangin. Okay, at Hindi ka talaga mabubuhay ng nakahiga lang. Kailangan mo rin naman magbanat ng buto. Kinakala para balansadong mundo, gumagalaw ka. Tama. Of course, dahil maganda rin yung topic dyan. Lipat tayo sa isa pa na medyo mahalaga sapagkat ito pinaka-latest. Paano po napapunta si Ma'am Beth sa politika? Ito po ba inedukan mo o sarili po niya kagustuhan? Sumona mo naman, inudyukan. Pwede namang kinumbinsi. i-advise Kinumbinsi. yan. Dapat Kinumbinsi. sagutin na yan ni Oo. Bukal Ben. Paano po nag-start ito, Bisa? Kaninong idea po ito na si Ma'am ay maglingkod sa tinatawag nating serbisyo publiko? Yung sa buhay ko kasi dumating yung pagkakataon na malalaki na yung mga anak namin, Tama po. pwede na silang magnegosyo. At sabi din nila sa akin para mag-retire na ako, at para kasi minsan yung desisyon namin magkaiba. Opo. At nagkataon naman na sinabi ng aming bishop ng aming simbahan na pumasok daw ako sa mundo ng politika. Okay. Ang sabi ko naman, hindi ako bagay doon Mm. kasi hindi naman ako extrovert, kumbaga. Bagay doon itong aking asawa dahil talaga very friendly po si Bishop Cardincio. Pero sabi niya, ako daw ang dapat pumasok sa mundo ng politika. Parang mas nababagay ka, yun po ang ibig niya sabihin. Yun ang sabi Parang niya. gano'n. So, nakumbinsi na Nakumbinsi ka po. kayo. Medyo nagkaroon talaga ng excitement sa puso ko. Ang ginawa ko, dahil every New Year, meron kaming calendar na pinamimigay sa aming negosyo. So, nilagay ko agad yung mukha ko doon. Gaano naman ka-suporta ang inyong gwapong asawa sa inyong pinasok na mundo ng politika, Ma'am Beth? Napaka-supportive po ni Bishop Carding kasi nung una nga sabi ko, ikaw ang dapat dyan kasi ikaw ang bagay dyan. Pero sinabi din niya na pumasok daw ako at all out support naman siya. So, nung bang unang attempt mo, siyempre nag-file ka na ng COC mo. Alin po ang mas nananaig sa isip mo at that time? Ako'y may mananalo o ako'y matatalo? Alin po sa dalawa? Ang mas malaking porsyento ang nananaig? Actually po, nung sinabihan siya nung propeta naming leader, Opo. ay nag-confirm sa kanya at sinabi niya sa akin, Carding, akala mo biruan Opo. Hindi mo alam, matagal na sa puso ko yan. Okay. Na-confirm lang nung propeta, kaya tuloy-tuloy lang ako. So, talagang yung tiwala nila ay 100%. Kasi, At syempre mga ka-stand, dahil napakaganda ng mga kwento na binahagi ng ating mga nakasama sa umagang ito dito po sa ating palatuntunan, hingin naman natin ng mensahe, tip na rin ng ating mga viewers, ang ating mga panauhin ngayon kung paano nila tayo magtatagumpay sa larangan po ng pagbibusiness sa kabila ng napakaraming mga kasabay na gawain. Unahin natin si Bishop. Bishop Cardincio. Parting words. Sa inyong lahat po na nakikinig dito, nanonood, ay ang may papayo ko lang sa ating lahat, sabi ko lagi, walang basagan ng trip. Kung ano yung napagkasunduan ng mag-asawa at kung ito'y maganda naman ang pinag-uusapan at pinaplano, ay magkasundo. Okay. Ganda. Bukal Betio. Bilang may bahay, so lagi lang ako din nakasuporta sa aking asawa. Sabi nga submit to your husband. So yun ang ginagawa ko. Pero ganun pa rin sa mga negosyante, sa mga kabataan, sa ating mga kababayan. Sabi ko dati nothing can replace hard work. So yun po. Kailangan natin maging masipag upang lalo tayong guminhawa ang buhay. Very well Habol said. ko lang. Ilang taon na kayo nagsasama? 40 years na. Okay, 40 years, meron bang bagay na mensahe, any word na hindi mo pa nababanggit sa napakaganda niyo po, Mrs.? Wala na, Ang nabanggit na masasabi lahat. ko, lahat maganda po sa kanya. At ang kailangan lang ay magsabi ng kailangan ng lalaki, mahalin lang ang babae. Sumesenya sa mga kasama natin at mga nanonood sa kanilang telebisyon sa umagang ito. Sample nga ng isang matamis na halikan ng mag-asawang Halik lang. Bishop Cardincio at Halikan. board member Yan. Betio. Halik.
dyan. Oh, Naku po, sample, pakita kasama naman naman ang kami. sweetness Walang overload. COVID. Walang COVID. Yahoo! At syempre mga kaistahan, dahil napakahalaga po ng oras na nilaan ng ating mga nakasama sa umagang ito, karangalan po ng ating palatuntunan, bigyan natin ng gandang alaala mula po sa ating palatuntunan. Maraming salamat. Ito po. Thank you. Para sa iyo. Ayan. Okay namin ng aming And palatuntunan. siyempre, kagaya po ng dati, magbibigay kami ng mga mahalagang salita na magiging gabay natin sa ating araw-araw na paggawa, kagaya ng let's go off the demons and move on with the dreams. It's time to start another year and another set of opportunities. Happy Chinese New Year 2021. And before we end our program, pasalamatan natin si Sir Armand Rimojo sa napakaganda pong kasutan na provide sa inyong mga lingkod sa umagang ito. Sa mga interesado, magpagawa po ng inyong mga gown o kaya barong, tumawag po kayo o mag-text sa telepono bilang 0908-862-1098. At dito po nagtatapos ang isa na namang edisyon ng ating palatuntunan. Ako po, si Celine Tutur. Ako naman po si King Formaran para sa programang Stand up! Balikatan! Para sa sulong Quezon! Kami, Kami, Patsoy! Wala nang atrasan, wala nang lipatan. Tuloy na ang Balikatan. Araw-araw, tuwing umaga, serbisyong tunay at natural. Kasama ang inyong umaatikabong tambalan, Celine Tutor at King Formaran sa programa Stana Balikatan. Stana Balikatan para sa sulong Quezon. Serbisyong tunay at natural.